Sorry. Alright, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y makakaupo na. Alright, purihin ng Panginoon. Amen po ba? Lahat naman kayo naka-experience ng New Year. Tama po ba? At lahat po masaya. Taas po ang mga kamay. Kompleto. Wala nagpuputok. Ayan. Tingnan mo mga paa. Alright. Salamat po sa Panginoon. Alright. Why is it that after the happiness, no, lahat tayo nakaranas ng kasiyahan nung Pasko, no? Kaya nga happiness eh. No, talagang yung masisiyahan ka. Kami po ay nag-spend ng aming New Year doon po sa aking anak, no, social na yung mga anak ko. Sa condo ng aking anak, right there. No? Sa totoo lang, dyan lang naman po yun, nilalakad lang, no? Doon kami nag-spend na parang mabago naman tong year na ito, no? At talagang na-experience mo yung happiness. And after that, nakapag-minister pa tayo, nakagawa pa tayo ng, nakapag-dedicate pa ako ng isa sa mga, kami ng mga isa sa mga unit doon. Kaya nga po, isa privilege, no? Kaya lang, after the celebration, na-notice nyo, parang merong kagat sa yung puso. Merong parang sadness. Parang it lingers on your mind. Ang lalim, no? It glimpses, no? Sa inyo, panibagong taon. Tapos na ang 2025. 2026 na. Tama si Chandler, ang tagal ng sweldo. 4 pa lang. Sunog na. Tama sa mga namamasukan dyan, lalo na yung mga daily wages. No? Siguro si Kuya, babalik na naman ako dun sa amoy itlog na lugar, no? Rotten egg, kasi nga po ay geothermal yon. No? Babalik na naman ako sa panibagong buhay. Kaya nga talagang maraming pagkakataon, merong pagkakataon dun sa stage na yun na talagang parang nalulungkot ka. Tama po ba? Nalulungkot ka. Kaya nga salamat sa Panginoon, no? Merong ganitong mga mensahe na kung saan binibigay niya yung tiwala sa atin at binibigay niya yung direksyon na pwede nating tahakin. Alright, so tuloy po natin yung ating babasahin. And what I'm asking, ano yung bagay na nagiging dahilan para tayo malungkot? Alam niyo kung ano? Uncertainty. Sabihin mo sa katabi mo, uncertainty. Yung hindi inaasahan. Hindi mawari. Hindi mo alam. Ang tawag doon is uncertainty of the year 2026. Tama? Lahat may alalahanin. Kanina lang si Terry, alalahanin niya, makagraduate kaya si Jojo sobrang ganda, baka mapikot lang ng mga doktor. Baka buti kung doktor makapikot, baka yung mga sinasakyan niyang dyan. Di ba? Mayroon kaya kaming makain pa this year 2026. Tama ba? Yung kayang pagpapala ko na investment, mayroon din ako next year. Uncertainty yan, di ba? May magbayad kaya sa akin ng utang 2026. Yun ang tinatawag na look forward. Tama? Tama po ba? Mabuo kaya ang pamilya ko 2026. Ayan yung mga tawag natin na we have to embrace. We have to think about it. Sabi nga nila ay pag-isipan. Ano na, Kuya Kim? Di ba? Ang tawag dyan is embracing the unknown. Di ba? Of 2026. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magbasa. Itutuloy natin. 7 lang yung binasa natin kanina. If you ask me, if you allowed me, I will be using a new international version. Why? Kasi kasama tayo dyan. Ang King James, the best yan, no? Pero hindi tayo kasama dyan. Yan para kay King James. Yung NIV para sa atin. Why? New International. Part of the international tayo. I'm not endorsing any version. Pero at least, ito po yung aking version. Ako po ay na-save. Kaya nga naalala ko doon nasa Bible school ako lang ang naka-NIV doon. Maski na alam sabihin nilang mali yan, masama yan, dyan ako na-save Amen? Mahal ko yung version na yan. Alright, diyan ko naintindihan malinaw ang salita ng Panginoon. If you allowed me, kasi ang linaw sa NIV nito, no? Kasi nga intended for hindi second language ang English Alright, so, sige nga po. Tuloy natin. Kanina, binasa yung 7, it's about the peace of God.
that transcends all understanding. Hindi malirip, hindi mapaliwanag kung bakit payapa ka. Pero pagdating po sa 8, ito yung susi na kung saan part of the points na pag-uusapan natin this morning. Are you with me? Can you turn your Bible to Philippians chapter 4, verse 8 to 9? Basahin natin to. This is a very, 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 very important message. And this is a very, very, very important, encouraging word for us to equip us on this year 2026 na nandoon tayo sa sitwasyon na sinasabi natin, there is uncertainty. Merong mga uncertain na bagay. At malamang, yung mga uncertain na ito ay hindi natin hawak. Tama po ba? Hindi natin alam yung ating health. Masina anong jogging natin. Uy, may nakasalubong akong nag-jogging kagahapon. Salamat, Kuya JP. Amen, ha? Nagja-jogging. Ano yan? New resolution ba yan? Masina anong jogging mo, masina anong diet mo, masina anong gagawin mo. Pero kung magkakasakit ka. Amen? Amen po ba? Pero malaki ang chance mo na makarecover ka na mabilis pagka nag-exercise ka. Ang point natin dito, kapatid, how do I cope up with the stress of 2026? Easy. Easy. Kasi meron kang Bible. Amen? Meron kang BIBLE. Basic Instruction Before Leaving Earth. Ganda ng verse yan. Meron pang malapit ang dumating ang Panginoon. Dapat binabasa mo na ang manual ng buhay. By the way, meron tayong survey na pinapabasa sa inyo, no? Pinapacheckan para malaman lang namin yung wala namang pangalan yan, kapatid. We will just like to understand the heartbeat of the church. No? Huwag nyo lagyan ng pangalan, baka lagyan nyo ng pangalan. Ako po si Pastor Cesar. Nakatira sa ganito, no? Ito number. Lagay niyo lang po. Gusto ko lang pong malaman kung ano yung mga nais naming i-focus for the year 20. Bilang pastor nyo, with my co-pastor, Pastor Boying, gusto naming malaman yung puso ng church para yung pangangailangan nyo, yun ang aming ibibigay. Amen? Yun yung aming ipapanalangin. And that survey is very critical and vital to our growth this 2026. Alright, are you with me? Philippians 4, verse 4 to 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito daw dapat ang iniisip natin. Hindi natin iniisip yung uncertainty. Amen? Magagandang bagay. Whatever you've learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Amen, amen, amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito, na ito ang maging dahilan bakit sa aming pagharap ng 2026 ay may sigla ang aming buhay pananampalataya. Sapagkat meron kaming Diyos na patuloy pong nagbibigay sa amin ng guidelines, nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, nagbibigay sa amin ng katinuan ng isip para nga po makayanan namin ang mga challenges ng 2026. Lord, we are lapping behind 2025, but we are learning from it. As we move forward, we are carrying the strength that we gain, the learning that we gain from the 2025. Salamat po na meron kaming baon-baon na kung saan salita mo sa aming buhay. Patawarin mo kami sa aming malagawang kasalanan. Tungtungan nyo lang po ako ng inyong paa. Ihanda mo ang puso ng bawat isa. At sa salitang ito, ikaw ang mataas, hindi po ako. Salamat sa Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay para sa amin. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Alright. Alright. As we welcome the new year, we often filled with mixed emotions. Excitement, hope, but also uncertainty. Tama naman. What lies ahead? Ano nga ba ang inaharap? Will we succeed or fail? The Bible reminds us that God has a plan and in one piece and not harm. Ang ganda po, no? Ngayon, para pong isang ilustrasyon na tayo po ay bumabiyahe ng bangka. Sino po ang nakasakay na sa inyo ng bangka? O sige, palakihin natin ng konti. Barko.
Ayan, thank you mga bangka, no? Ang nakakatakot yung bangka nung nagpunta tayo sa Palawan, di ba? Yun ay bangkang pangisda na medyo malaki yung bangka. Kinargahan natin ng 20 tayong nakasakay doon sa bangka, di ba? Grabe. Pagdating doon sa gitna, alon, hindi namin na-anticipate. Ang saya ng aming expectation kasi pupunta kami doon sa island. Pero grabe ang island. Si Ate Weng nakakapit na doon sa kanyang bag. At talagang umaapaw na yung tubig doon sa bangka. So, naroon yung nervyos, naroon yung bagabag, at higit sa lahat, some of our na nakasakay doon sa bangka, hindi marunong lumangoy. At karamihan doon senior. Kasama ba si Sister Sharon? Alam ko kasama yan eh. Hirap na hirap tayo yan kasi niloloko natin yan eh. Isinalakay na namin ng butanding. No? Talagang grabe ang nervous namin. At imagine how you feel on that. Kung kayo po ay nakasakay sa ganung barka na talagang, of course may katig, but it is not designed to load that number of people. And now we understand bakit may Coast Guard na binibilang yung mga pasahero. Ganun po katindi, no? Imagine you are on a ship sailing through an uncharted waters. Ibig sabihin, isang lugar na wala kang, kumbaga, pagkakilalanan. Hindi mo alam kung malalim, hindi mo alam kung wala kang, kumbaga, nasa dagat ka, di ba? The stars are hidden. Maaring, dahil nung time na yun ay, kasi ang mga sailors, tumitingin po sila sa mga bituin para malaman nila yung directions. Madilim din ang paligid. Sabihin, talagang it's a gloomy day. Talagang wala kang talagang parang sense of directions. Since the stars are hidden and the crew is anxious. Naalala ko tuloy yung nagtitimon, di ba? Grabe yung kanyang pawis, butil-butil. Na siya mismong expert, supposedly, hindi niya alam ang gagawin. Di ba nakakatakot, di ba? Tama? Kaya lang, tumayo yung kapitan. Yung kapitan, siya yung nag-guide. Tumayo yung kapitan. Sabi nung kapitan, stand. Be confident. Be calm. Maging payapa kayo. Umayos kayo. Butanding, kumapit ka lang. Na? He says, sinabi niya, don't worry. I know the way. Don't worry, I know the way. Sa ngayong 2025 na tapos, 2026 na, no? Hindi natin alam ang mangyayari. Kasi gwapo pa nyo. Hindi ko pwedeng ako eh. 2026. Di ba? Nyo. Di ba? And that's where our God, a good captain is. He's the captain and He says, He will guide us through the unknown. Huwag kayong mag-alala. Yung unknown 2026, ako ang sasama sa inyo. Is that an amen? Amen po ba? 2026, bakit daw ang mga Kristiyano ay nagdadala ng hagdan sa loob ng church? Bakit? Para daw tumaas ang kanilang pananampalataya. Corny, no? Mga kapatid, no? 2026, if you want to push yourself ahead, grow your faith. Palalagin ang pananampalataya. Amen? Talagang isipin natin na 2026, hindi ako mag-i-invest lang. Papatatagin ko rin ang aking pananampalataya. Is that an amen? Merong final portions yan, no? Yung doon sa pinapipirmahan. Sino merong hawak? Pakibasa nga yung last statement. Yung question number 3. Okay, bahalaga po yan. Gusto kong i-emphasize siya. Ano yung question number 3? Pakibasa po. Ayan, pakibasa po. Sa anong paraan, halika nga dito. Halika nga dito. Ang ganda ng damit mo eh. Para makita ka sa camera. Halika dito. Ayan. Kita nyo to? Kita nyo yung braso niyan? Sige, basahin mo. Kaya po ako mabait. Dahil sa brasong yan. Okay, tuloy. Sa anong paraan pa makatutulong ang church sa iyong espiritual na paglago? Yan. Saan pa daw makakatulong ang church? So, pwedeng Bible study,
pwedeng turuan kang magturo sa bata, pwede kang turuan kumanta, ilasta nyo lahat yan dyan at ating paano magle-level up, no? Ang sabi naman ng Panginoon, I will guide you. Amen? And that's ang help kaming mga support system ng church, di ba? Alright, number 1, sa ating verse. By the way, ito po ay paalam na statement ni Pablo dun sa mga Philippians. Maniwala ka ba na si Pablo, nung sinusulat niya ang Philippians, siya po ay nakakulong. Imagine yung taong to nakakulong. Paalam ko, some of you, no? Nakaranas na ng isolations. Nakaranas na ng pagkakakulong, no? Maaring nakulong kayo sa kwarto, nakulong kayo sa isang isla, nakulong kayo sa dami ng utang, na-quarantine. Amen. Amen. Nakulong talaga lahat tayo. Sa lahat pala naka-experience. Tama po ba? Pero nakakagulat na yung nakakulong, yun ang nag-encourage sa mga laya. Grabe. Ako'y na-encourage. Sabi kong ganyan, no? Nung naglalaban na ng verse, ako'y natuwa ako, na-encourage ako talaga dito, no? Naglalabas na. Okay, sino ang makakapag-recite ng John 3:16? Alam nyo, out of the ordinary people, ang nag-memorize pa si Kuya Ronron. Kayo, hindi nyo nga ma-memorize yun. Si Ronron na-memorize at ang yabang pa niya, kaya niya dyan yung Psalms 23. Kaya ba yan, Kuya Ronron? Baka hindi lang 200 yan. Magkano yun? Baka 500. 500 daw? Medyo malakas pala. Mahal na pala si Pastor Kuya Ronron ngayon. O sige, Kuya Ronron, mamaya, tignan mo ha. Mag-memorize ka dyan ha. Pag-versing kita. Doon na. Saan natin? Sa event natin. Memorize Psalms 23. Alright, so, ang nag-i-encourage, yung discouraged, na supposedly discouraged, siya nag-i-encourage. And that is Pablo. So, 2023, para mawala yung mga uncertainties, yung mga agam-agam, yung mga alalahanin, ito lang. Number 1, rejoice in the Lord. Napaka-importante na masaya ka sa ginagawa mo. Pagka ang ginagawa mong masaya, lumalabas sa magagandang bagay. Amen? Ang nanay, pagka maganda ang sarap ng ulam. Napansin ko si Rose, pagka inasar ko, nagluluto siya, grabe umaalat. Maniwala ka. Tanungin mo si Nanay Flor. Ang yabang ni Nanay Flor, sabi niya ganyan, ang alat mo na magtimpla. Lucas talking. Nung araw, katakot-takot ang kaibigan niyan, Magic, Ajinomoto, lahat na pwede. Lahat na ihahaluin yan. Kasi ayaw niya may masabi sa luto niya eh. Pero ngayon sasabihin, sir, ang alat ng luto mo. Kasi siguro, hindi na siya gumagamit nun, napasarap niya na yung lutuin niya, na hindi niya na kailangan yung mga mahiwagang ipinagbabawal na technique, sumasarap na. So, napaka-importante yung merong, at ang mabigat niyan, kung tingnan nyo, look at your Bible, mga kapatid. Hindi ako mag-concentrate sa slides, but I will concentrate more on the Bible that you are reading. Look at Philippians 4 verse 4, 2 beses inulit. Sa King James kasi, rejoice in the always. Wrong grammar, di ba? Nilagyan na ng S. Always, kasi marami na eh. Di ba? Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Yung rejoice daw dyan is the root word coming from the word Cairo. Alam niyo yung Cairo? Narinig niyo na yung chiropractor? Kuya Brother Ernesto? Yung parang ang sasakit ng mga katawan mo. Tapos patutulugin. Tapos parang ang sarap ng pakiramdam mo. Yan yung word na ginamit. Alright. So yung ikaw ay biglang tumayo, kapatid, na parang ang sakit ng katawan mo, pero biglang in-stretch mo, naramdaman mo yung kasiyahan, that's Cairo. Yung word na Cairo. Which means to be glad, to be cheerful. Lahat ng sitwasyon. Tandaan natin, ang pagiging cheerful is a choice. Tama po ba? Maraming mga taong malungkot. Tama? Pero marami rin tayong masaya. Bakit? Kasi pinili niya na maging masaya. Tama? Tung 2026, piliin mong maging masaya. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 yan, abang may pagkakataon, maging masaya ka.
Kasi short stay ka lang sa mundo eh. Sa amin, maaaring sabi niyo, itong dalawang mag-asawang tao, gala ito ng gala. Hindi po, pinili lang namin maging masaya. Kasi nung mga panahon na nagpapaaral kami ng anak, sila masaya kami. Piliin namin masaya. Hindi kami makapagsaya, hindi kami makapaggala. Kasi wala kaming pera. Tama. Kaya piliin mo maging masaya. Kasi hindi po permanente yan. Sabi ng Bible, mas mahaba daw yung toiling. Ephesians chapter 4. Yung lagi kang, ayoko lang sumama. Dito lang ako sa bahay. Laging ganon. Okay, that's the meaning of rejoice. It's always a choice. Tama? Pansinin nyo, pagka ako nag-iimbita sa inyo, di ba? Laging kayong may choice. Sumama ka naman sa amin, umatin ka naman sa amin. It's a choice. Tama? At yung mga nakaka-experience nun, ay yung mga sumasaya. Tama? Okay, my friend, meron akong kaibigan, no? Na may pinagdadaanan siya. Grabe. No? Maraming naniningil sa kanya every day. Naniningil sa kanya. Baka siguro nadali siya ng scam. But she chose to focus on God's goodness. She said, I woke up every morning, gumigising ako tuwing umaga, and said, God, you are with me. God, you are with me. And that's enough. Her joy was contagious and it impacted everyone around her. Dahil gano'n ang kanyang puso, masayahin. Lahat, kapatid, masaya. And that's yung attitude ko. Sana loobin ng Panginoon mag-continue, di ba? Yung pagka nandun ka, para kang saya-saya, di ba? Happy lang. Happy. Ano yun? happy. Tapos nakakulong na. Na? Well, tandaan natin, is a choice. And it's not about us. Why should we rejoice? Ang linaw ng verse dyan. Rejoice in the Lord. Bakit hindi ka magsasaya, Diyos? Amen? Bakit ka magtatampo? Hindi sinunod yung panalangin mo. Hindi pinakinggan yung panalangin mo. Tandaan mo na, pagka hindi pinapakinggan ng Panginoon yung panalangin mo, tinuturuan ka niya maging pasensyoso. Tsaka baka tinuturuan ka niya at hindi ka pa handa. Baka pagka binigay sa iyo yan, hindi ka na magsimba. Amen. Baka lalo kang mawala. Tama. Mahirap po eh. Mahirap. Kaya nga, rejoice in the Lord. Tama ba? Kasi nga po, ang rejoicing in the Lord has a very, very deeper meaning. Yung sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, dapat alam mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Thank the Lord. Praise the Lord. Di ba? Worship the Lord. Why? Kasi kung maintindihan mo yung ginawa niya sa buhay mo, mas lalo kang magiging tapat sa Kanya. Una, dapat ikaw mapapahamak doon, ikaw magdudusa. Ang hirap pagka makasalanan ka, tama? Hindi ka lang pasaway sa pamilya mo. Pasaway ka sa lipunan. Amen po ba? Niligtas ka niya. Galing, di ba? Rejoice in the Lord. Ngayon, ang tanong, how can we rejoice in the Lord? Number 1, ito po ang hindi ko kinuha dyan. Can you look at hindi ko nilista dyan. Kasi gusto ko bang maunawaan nyo ito. Maganda po ito. Paano ba mag-rejoice sa Panginoon? Paano bang maging masaya sa piling ng Panginoon? 'Di ba? Tanong niyo na po ba 'yan? Paano maging masaya? All right. Number 1, sulat niyo 'yan. Trust God's plan for you. Pagtiwalaan mo yung plano ng Panginoon sa iyo. Kasi bakit? Unawain mo may maganda siyang plano sa iyo. Jeremiah 29:11, alam niyo 'yan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. So sabihin, always trust that God has a plan for you. Amen ba? Number 2, trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3 verse 5. Kaya ko kayang mabayaran ng utang ko. Kaya ko yan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos.
Kaya ko kayang paibigin siya. Kaya mo yan. Maligo ka lang lagi. Trust in God's hope. Hindi God's hope. Di ba? Tama po ba? Ang dami-dami po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Dalawang bagay po yan, dalawang bagay. And then yung pangatlo, mamaya ako puputulin kasi yan yung point number 4 natin na napaka-importante natin pag-uusapan. Amen po ba? And as we rejoice in the Lord, lahat ng bagay na ating ginagawa, kapatid, ialay natin sa Panginoon. Colossians 3:23. Di ba? Ang sabi doon? Colossians 3:23. Yan. Whatever you do, do it heartfully, as if you are not working with men, but we are working for the Lord. Yung sino number 17? Pakibasa po sa 17. Colossians 3:17. Yan, ang ganda po niyan. Sabi doon, Colossians 3:17, the Bible says, ang ganda po nito. Yan. And whatever you do, whether in words or deeds, do it all in the name of the Lord Jesus, giving things to God the Father through Him. Kapatid, whatever you do, you worship God through your work. Tama? Dapat yung work ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. Paano ko gagawin yun na yung trabaho ko magiging pagpupuli sa Panginoon? Give your best. Give your best. Always give your best. Slides, please. May papakilala ko sa inyo. Although, hindi ko alam kung Christian ito, pero may mga sabi-sabi na hindi ko naman ano. Kilala niyo po si Jack Ma. Nawala siya eh. Siya po ay pinakidnap. Si Jack Ma ang nag-imbento ng Alibaba. Alam niyo yung Alibaba? Kapatid siya ni Aladdin. Oo. May kapatid niya na matanda, si Ate Baba. Siya yung panggitna, kaya Alibaba. Okay, si Alibaba po, para magkaroon kayo ng idea, siya po ang CEO ng Alibaba. Alright. Ang nangyari po, siya po ay hindi pa ganoon siya kasikat, no? Okay, para magkaroon ka, ang Alibaba po ay equivalent ng Lazada tsaka Shopee. Siya, yan yung pinakatatay. Siya talaga nagsimula niyan sa China. No? Alright, balik ko lang yung Bible ko, ha? So, siya po ay, hindi, kumbaga, kinopi lang natin yung technology niyan sa China. Okay. So, si Jack Ma ay hindi pa siya ganun magsalita. Kasi si Jack Ma po ay hirap na hirap mag-English. So, ang nangyari po, dahil gusto niyang matuto ng English, ang ginawa niya, nag-apply siya bilang tourist guide. Kausap niya yung mga foreigner. No? Of course, ba sila tourist guide ka, may mga kumakausap ka ng English, talagang ang hirap po ng Chinese language. So, nag-i-speak siya. Speak. Tapos nagkaroon ng pagkakataon na medyo umaasenso na ang kanyang buhay, nagkaroon siya ng inspirational talk doon sa kanyang mga empleyado sa Alibaba. Salita siya, salita. Eh, ang problema, napakalit pa ng Alibaba noon. Parang iilan lang sila, handful of person. In fact, 2 lang sila. Nag-speak siya. Talagang motivate niya yung mga taong yon. Talagang halos ibigay niya talaga yung kanyang salita. Grabe. Eh, alam niyo naman na isa lang yung pinagsasabihan niya. Katulad niyo rin. Ngayon, excited ako. Talagang gusto kong ibuhos lahat. No? Alam niyo, tinanong siya nung ano niya, Sir, thank you sa inyong na-inspired po ako. Talagang grabe. Kung ano man yung sinabi niyo, susundin ko. And that's Alibaba went on. Pero tinanong niya nung matapos, umasenso lang Alibaba. Siya po, ang Alibaba ang pinakamayamang kumpanya ngayon sa China. In fact, pagka sinasabi niya di ba? Parang, kaya nga siya, parang itinago kasi may masama siyang nasabi doon sa gobyerno. So sabi niya ganyan, bakit ka ganyan magsalita? Bakit ba parang ibinuhos mo na lahat?
Sabi niya ganyan, kasi wala na ako magagawa, ikaw lang naman ang empleyado ko. At talagang gusto kong magsalita kasi gusto kong sabihin ang mga nararamdaman ko. Kasi yun ang nararamdaman kung kailangan nating inspirasyon. Exactly what the principle of the empty seat. Basta na maraming empty seat dito, magsasalita pa rin kaming mga pastor. Kasi hindi kami naglilingkod sa inyo. Naglilingkod kami sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung sino man ang tatayo sa pulpit, pakinggan nyo. Kasi hindi siya ang nagsasalita, kung hindi ang Panginoon galing sa inyo, galing pinaparating sa inyo. Is that an amen? Amen po ba? Wow. Point number 1. Rejoice in the Lord always. And again, inulit pa. Sabi, napaka-importante kasi alam niya malulungkot ka this 2026. Grabe, no? Ang daming nag-suicide, ang daming namatay. Ang pinaka-reset ngayon, December ba o dito, yung anak ni, sino ba yung Men in Black? Tommy Lee Jones. Yan, patay yung kanyang anak. Mga anak na namamatay, napakalungkot pa naman nun. Kaya ako natakot ako, pero mo ililibing ako ng tatay ko. Ang sakit nun. Okay lang, nailibing yung tatay, hindi naman ikaw, papa. Pero, siyempre, yun ang tadhana eh. Yun ang proseso ng buhay eh, tama? Yun ang mauna. Pero ikaw nauna sa nanay mo, sa tatay mo, dahil buy one, take one. Hindi, biro lang, no? Problema yan. Masakit yan. Extra, ano yan? Extra, di ba? Masakit yan. Triple, doble. Kaya nga po, consider yan. Rejoice in the Lord always. Huwag tayo maging malulungkutin. Nakakita na po ba kayo ng simangot? Yung, di ba? Yung ilagi... Do you think lalapitan niya ng grasya? Ang mga taong nakasimangot, malayo ang grasya. Tama? Pansinin niyo yung bibong bata nung Pasko. Yung laging nakangiti, ice! Na! Dalawang apo ko yun. Yun ang pinakamaraming regalo. Yung nagkaganon-ganon lang, pero nabibigyan ng pera kasi bibo eh. Nakangiti eh. Tama? Pero yung batang nakasimangot at laging nahihiya, naku po. Alam niyo, huwag tayong mahihiya. Diba? Gawin niyo akong inspirasyon. Ito nga itsura ko, oh. Tama? Huwag nahihiya. Itong prinsipyo ko, ang mga tao, walang pag-asa sa taong nahihiya. Bakit? Hindi naman pag-asa, mali yung term na pag-asa. Mahirap ang buhay ng taong nakasimangot. Tama? Kasi pag nakasimangot ka, unang-una hindi ka appreciative. Hindi ka appreciative sa Diyos. Bakit? Ang ganda ng binigay sa iyo ng mukha ng Diyos, nakasimangot ka. Imagine niyo naman kung ako magsisimangot. Ano na itsura ko naman? Diba? Rejoice in the Lord always. All right, number 2. Slides, please. Number 2. Matakpan po sa 5. Let your gentleness be evidence to all the Lord is near. Ganda niyan, ano? Let your gentleness, maging mahumanay. Sa Tagalog, malumanay. Even sa King James, even sa Greek, ang term dyan is gentleness. Pero pagka po tinignan mo, hindi pala yan pagiging mahumanay. There are deeper meanings. Ang ganda po, no? Pagka talaga hinimay mo yan, ang tawag dyan exegesis. The word gentleness is epikeis. Epikeis. Yung epikeis in Greek meaning reasonable, moderation, or considerateness. Ibig sabihin, reasonable kang tao. Yung madali kang paliwanag, hindi ka makulit, ika nga. 2026, iwasan ang pagiging makulit. Amen? Sa bahay lang eh. Masikip, iikutin yung gamit. Tapos lalong sumikip, iikutin ulit yung gamit. Tapos eventually, babalik ka rin sa dati. Ay, okay lang yun. Exercise yun eh.
Tama ba? Tandaan natin, itong year na ito, 2026, payapa ang term natin. Kung meron tayong baon, bukod sa mabuti ang Diyos, payapa sa Diyos ang idadagdag natin. Payapa. Don't panic. It's galing nyo. Diba? Let your gentleness be evident to all. Sabihin, obvious. Ngayon, Pastor, bakit ba ako na-stress? Ang tanong, bakit ba ako hindi gentle? It's because of the situation. Traffic. Barumbado yung mga kasabay mo. Ano pa? Wala kang pera. Panik ka talaga, wala kang pera eh, di ba? Pastor Boying, na-stress daw, si Terry hindi. Ang galing, di ba? So sa illustration na yun, si Terry yung payapa, si Pastor Boying ang panic. Ay, ganun talaga. Di ba? Kaya nga, cast all your cares to the Lord because He cares for you. 1 Peter 5:8. Tama po ba? Cast all your cares. Itapon sa Diyos yan. Alam nyo, bakit ka na-stress? Tingnan nyo ang katabi mo. Kasi hindi ka simple living. Tignan mo yung katabi mo. Hindi ka simple living. Alam mo, yung mga taong payapa, yun yung madaling makontento sa buhay. Yun ang natutunan ko. Ngayon, grabe, dalawa yung tablet ko. Speaking of simple life. Hindi po, ito po yung 1 taon ng sira. Pinaayos ko po. Salamat sa Panginoon, gumagana na. No? Wow. Ito po ay sa biyaya ng Panginoon, di ba? So, yun ang keywords, simple living. Yung mga taong payapa, ay naku po. Give you a classic example. Paki-slides please. Ito po ay kilalang kumpanya. Tama po ba? Sino ang hindi nakakakilala nito? Nakakita ba kayo ng mga palamuti? Nung naghahanap po sila ng nag-iisip sila ng marketing. How can we market Google? Sabi niya nung hindi pa sikat ang Google. Actually, tinalo niya yung Yahoo. Tinalo niya lahat. Hindi ko alam, tinalo niya AOL, America Online, di ba? Ano pa ibang tinalo niya? Yung lumang MSN. Tinalo niya yung MSN. Firefox. Yung mga binabanggit po namin yung search engine. Search engine po. Tinalo niya lahat yan. Tapos ang sabi niya, mahirap mag-marketing yan. Sabi niya, hindi natin kailangan marketing yan. Kailangan lang natin maging simple. Yan po naging simple, yan lang. Tapos, kung titignan natin, isang box lang. Tama. Walang iba yan. Isang box. Actually, dadagdag lang yung mga words na yan eh. Isang box, tapos meron lagay, search. Tama? Simpleng-simple, kapatid. Pero, mas anong i-type mo dyan, maraming lumalabas. It's one of the most, and I think it's the powerful search engine in the world. Tama? Lahat ng mga verses ko, minsan yan ang tinitignan ko eh. Talo. Yan ang tumalo sa encyclopedia. That's good, Rose. Diba? Ano pa tinalo niyan? Tinalo niyan yung mga paniniwala ng mga matatanda. Sabi ng Google, nakakabilaog daw itong mga pagkain na to. Sabi ng nana, hindi, pakainin mo niyan. Para lumaki ang bibig. Pag lumaki ang bibig, hindi niya mabibilaukan. Tama. Diyan tayo nagkapakonsulta. Tama? Pero simpleng box lang. Ano yung sabihin? Yung simpleng box na yun, kapatid, mas anong i-type mo doon, makukuha mo. Dapat ganun din ang buhay natin. Simple lang tayo, pero pagka may kailangan tayo, pwede tayong lapitan. Nandoon lahat. Pag kailangan mo maging masaya, puntahan mo lang, kausapin mo. Wag lang pera. Nakakatulong din naman ako masila paano, di ba? Dapat ganun lang kasimple ang buhay, simpleng buhay. Ngayon, grabe kapatid, ako po ay guilty rin. Ilan ang cellphone mo? Ilan ang SIM card sa cellphone mo? Dalawa.
Parang tatay ko, kada palit niya ng cellphone, bago din ang Facebook niya. Alam niyo na kung bakit? Tapos, pagpunta ka doon sa tatay ko, ito sikreto to ha. Pero sa sikreto, sabihin ko. Tignan mo yung lampshade. Angatin mo. Nandun lahat ang password. Grabe kapatid, tignan mo ngayon yung lampshade. Parang graffiti na. Sa dami ng nakasulat, password niya yun. Tama? Yung dating binan ko, lungkot na lungkot sila na nasunog ang bahay nila. Kasi si Tatay Lando, lahat ng SSS number, lahat ng important date nakasulat sa dingding. Tama ba? Tama, kuya? Tama? Kaya nga nung masunog, hinayang-hinang sinala sa dingding. Iligtas niyo yung dingding. Simpleng buhay, niligtas sa dingding. Simple lang ang buhay nun. Ang mga lalaki, yung wallet, cabinet yan. Cabinet ng mga papel. Tama. Ang mga lalaki, kala nyo, ang lalaki ng mga... ay sobra. Ay grabe. Pati yung letter, yung unang regalo niya sa misis niya na may picture, nandoon lahat yan. Kaya nga, ang lalaki ang laging nanalo sa Bring Me. Bring me the oldest receipt. Chakis! Make your life simple. Be gentle. Tama. Ang problema kasi ngayon, kapatid, pag binuksan mo yung Facebook mo, naiinggit ka kasi eh. Ang tawag doon ay, ang tawag doon sa ganyan yung naiinggit ka. NB. Pangit yung word na NB, pero totoo naman. Oh, bumili sila ng electric pan, oh. Oh, meron na silang electric dryer, oh. Oh, meron na silang electric cooker, oh. Bumili kaya ako ng electric chair. Tignan ko kung kaya nila. Tama, di ba? Tignan ko kung makasabay sila sa akin. Electric chair ang binili ko. Tapos medyo, pagka umuupo ka, medyo may kagat, di ba? May kiliti, di ba? Tapa. Di ba? Tapos adjustable. Ang tawag doon ay automatic. Di ba? Ganun nga kasimple, kapatid. Si Google, pagka nakikita niyo yung Google, every time, kasi lahat naman tayo, sino hindi tumitingin ng Google sa inyo? YouTube kasi kayo. Google ako. Pagtingin nyo ng Google, maalala nyo yung sarili nyo, parang si Google lang, simple lang, pero may dating. Di ba? Ano yung may dating? Maitim na may dating. Di ba? Pasimple nyo lang ang buhay nyo, huwag nyo pahirapin. Tama? Katulad ngayon, kailangan daw ang babae ngayon at mga asawa nagtutulungan. Ang problema, ang mga babae, hindi daw pwedeng mabuhay nang iisa lang ang trabaho. So ano ibig sabihin? Magdagdag ka. Magdagdag ka ng asawa. Para dalawa trabaho, di tatlo kayo. Sabihin mo kay Rosian, death penalty ka kaagad. Diba? Ikaw yung biktima ng electric chair mo. Diba? Diba? Magastos lang sa kuryente yun. Kasi electric chair ang binili mo eh. Diba? Alright, tuloy po natin. No? Being gentle and simple. Yun ang point number 2. Being gentle and simple. Philippians 4 verse 5. Why? Malapit ang dumating ang Panginoon. Every time na bumibili kami ng mga bagay na sa tingin namin importante, sasabihin sa amin ni Rose, Dad, bumili ka na naman yan. Darating na si Lord. Bakit? Bibitbitin ko to. Ngayon, pagdating ni Lord, ikaw yung pinakamabagal. Nasa si Pastor? Doon, may mga bit.
Di ba? Tingnan nyo yung pinakadulong verse. Ang ganda po nun. Yung dulong talata. Ayan. Ang sabi doon, let your gentleness be evident to all. Lahat daw. Whether kaaway o hindi kaaway. Kapate, lahat daw, laging payapa. Huwag nang nangaaway. Amen, 2026. Hindi ako binayaran niyang pastor eh. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Kasi during the time, ina-expect nila na malapit ang dumating ang Panginoon eh. Exactly the same. Sa verse 5. Alright, verse 6. Verse 6 tayo. Alam nyo, may isang pastor na parang naririnig siya doon sa membrong yun. Kasi, tinilang makikita siya parang ang tingin sa kanya, hindi pastor. Akala sa kanya yung tambunting. Nagbago lang siya ng pananaw. Sabi niya, huwag ko kayang turuan tong bigyan ng bigyan lang. Turuan ko kaya itong maghanap buhay. Binigyan niya ng livelihood. Kapatid, yung hingi ng hingi na yun, yung benta ng gamit na yun, kapatid ngayon, siya na ang pinakamalakas magbigay sa church. Kasi bakit? Nakatanggap siya ng mga pagpapala eh. Tama? Nagbibigay naman siya ngayon. Is that an amen? Okay, para how to gentle. Ito yung solusyon para maging payapa ka. No? Payapa. Look at Proverbs 15 verse 1. Ito ang makakapagtanggal ng galit sa buong pamilya. Ito po. Sa mag-asawa, ito makakapagtanggal ng galit sa pamilya. Look at Proverbs 15 verse 1. Tignan nyo, hindi ko nilista yan dyan. Basahin nyo. Proverbs 15 verse 1. Narin na kayo. Think about this as you look at Google. Think about this. A gentle answer turns away wrath, but a harsh words stir up anger. Nasa tamang pagsagot yan. Amen? Mga nanay, ayusin nyo ang sagot nyo sa inyong mga anak, lalo na sa inyong asawa. Asawang lalaki, ayusin nyo naman yung pakikitungo sa mga misis nyo. Sabihin nyo naman maganda sila. Masarap ang luto nila. Mabango sila. Kasi bakit? 99% ng mga babae, ang direct access sa kanilang puso ay sa pamamagitan ng kanilang taenga. Tama? Yung babae yan, kapatid, anong pagod yan si Rosemary? Anong pagod yan? Nakita mo talaga ng lilimahid na yan. Sabihin mo lang, Neng, ang ganda mo ngayon. Lalo na pagka nanggigitata ka. Gaganon-ganon ang mata niyan. Tapos may dala na kaagad kapiyan. Pero asarin mo, Neng, ang pangit mo, ang baho mo, ang dungis mo. Ay, naku po, hanggang gabi. Ewan ko kung sunduin ka pa sa baba. Diba? So, yan ang pinakamaganda. Alright? Are you still with me? Ano yung una? In the Lord, always. Number 2. And simple. Diba? Ang sarap nung nag-exegesis ka, diba? Nababasa mo yung original record at tinutukoy pala doon, simple living, simple life. Diba? Alright. Number 3. Do not be anxious about anything. Ito ang nagpapahirap sa atin. Yung masyado kang mapag-alala. Gumaling kaya ako? Magbayad kaya? Tama? Ito problema kasi sa atin eh. Ang tawag dyan, overthinking. Uuwi kaya ng maaga yung anak ko? Ano kaya nangyari sa kanila? Tama? Napaka-OA. Ito pa, matatanggap kaya ako ng magulang ko? Laging ganun tanong sa bata. Kaya nga po, mga kapatid, walang magulang na hindi kayang tanggapin ang kanyang anak. Amen? Alam mo kung saan ka dumaan? Pangit ng itsura.
Yung di original. Doon kanya pinadaan. At ang pangit mo nung lumabas ka. Tama? Wala namang babying cute eh. Mukhang alien. Tama? Naku po, si Astrid. Naku po. Hindi ganyan kaganda yan, pang Miss Universe ngayon. Lalo na si Aya. Si Aya parang puting kung ano lang. Pangit. Pero sabi ng nanay, ganda mo. Siya yung unang nagsabi niyan, di ba? Halika nga, dede ka sa akin. Di ba? Do not be anxious. Here, full contrast anxiety. Kasi, tanda natin, ano yung panlaban sa anxiety? Anxiety yung, ang meaning sa Greek niyan is merinao. Merinao in Greek. Meaning to be troubled. Ito pala yun, merinao. Tapos, you're in troubled. Huwag ka naman matakot, ninyo. Michael. Merinao, ang meaning troubled sa Greek. Merinao. Yun lang, merinao lang. Yung yung prayer is prosciutse. Yun naman ang meaning ng prayer. So, ibig sabihin, contrast. So, mag-worry ka o mananaling ka. Pray or worry. So, you have a choice. Kung ma-anxious ka or mananalangin ka. So, paano natin i-apply ito, Pastor? Pagka may problema, nagsisimula kang kabahan, isa lang ang gagawin mo. You have to pray. Amen ba? Pray lang. When we pray, hindi lang basta prayer, with thanksgiving pa. Tingnan nyo. Prayer and petition with thanksgiving pa. Yung prayer na pasalamat. Halimbawa, ang anxious mo, makauwi kaya ng maaga yung mister ko. So magkipray ka, Lord, ayokong kabahan. Alam ko na sa pag-iingat mo ang aking asawa. Pero salamat, Panginoon, na dadalhin mo siyang ligtas dito. That's a prayer of thanksgiving. Nakita mo pagkatapos niyan, payapa ka. Kasi bakit? Pinanalangin mo na. Amen? Sa babae, naihinga mo na. Pwede yan? Pwede natin gawin yan? Gawin natin yung habit. Action. Pagka nagsisimula ka mag-alala, you pray. And as you pray, you do thanksgiving. Amen? Amen po ba? Do not be anxious. Alam niyo ba na 90% ng ating iniisip ay hindi nangyayari sa tuloy na buhay. 10% lang. At 98% naman ang hindi naniniwala sa survey. Kapatid, imagine mo, yung mangyayari, 10% lang pala. Yung 90% hindi mangyayari. Bakit nagdudwell ka dun sa 10%? Ang laki-laki ng 90% na hindi mangyayari. Amen? So, dapat ang pag-iisipan mo ay hindi mangyayari yan kasi may Diyos ako na magliligtas dyan. At kung mapahamak man yan, alam ko na may magandang dulot ang Diyos. Bakit siya napahamak? Baka pinabali ng Panginoon yung paa niya para bumalik sa sayo. Kung siya'y nagtataksil o may ginagawang masama. Is that an amen? So, tama yung sinabi ni Brother Ernesto. All things works together for good for those who love Christ. Ako, naintindihan ko na po kung bakit po ako nagkaroon ng cancer. Kasi ang sarap pala na may cancer. Bakit ko nasabi? Ang laki ng discount. Alam niyo yung gala namin ni Rose? Kung wala yung discount card ko, lugi ako. Bili mo yung 1.8 na aming binabayad, nagiging 1.2. Nung daas kumain kami, halos manghina na kami nakakakain.
Wala pang 1,000 yung binayaran namin because of the discount card. Sabi siguro nung may-ari ng tindahan, mamamatay na rin naman yan. Dagdagan pa natin. At asikaso ka kasi nasa PWD lane ka. Saan ka makakakita na pagka nag-park ka, bubuksan ka pa ng pintuan ng mga guard? Di ba? Hindi ko sinabi magka-cancer kayo. Pero I understand bakit ako binigyan ng Panginoon. And tatayo ako, sabihin ko may cancer ako. Pero mabuti ang Diyos ko, pinagaling ako. That's an amen. Amen ba? Ito po ay, speaking of that ship, na kanina yung illustrations ko, na tumatakbo siya ng hindi niya alam, may bagyo uncharted. Tapos pagka yung talagang sobrang lakas ng bagyo, kapatid, ang gagawin nila, maghuhulog sila ng, ang tawag doon yung parang anchor. Ano ba ang Tagalog? Angkla. Na yung angklang yun, mas sinasaan siya. By the way, 2 ang angkla ng barko ha. Isa sa unahan, isa sa harap. Para talagang naka-stable ka. Isa sa unahan, tsaka isa sa likod. The anchor holds firm, keeping the ship steady. God's peace is like the anchor. It holds us steady in life's storm. So, ibig sabihin, pagka dumadanas ka ng may pinagdadaanan ka 2026, you stand firm. Katulad ni Joshua. You stand firm. Take courage. Be brave. Because God is with you. God is together. God is in the boat. May sermon akong ganyan dati. Huwag kang kabahan. Mas sinabumago yan, basta si Jesus ay nasa boat, mas sinatulog lang siya, nasa boat pa rin siya, huwag kang kabahan. Is that an amen? Alam nyo, meron akong kilalang ganyan, na talagang anxious sa future. Paano kaya ito? Kaya nga, ang tendency niya, mag-hoarding siya eh. Pero ang ginawa niya, he focused on God's mercy. Yung ano ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos. Maniwala ka. Natuto pa siyang magbigay in times of kagipitan. And lo and behold, yung taong yon, bukod sa naging masaya, siya pa yung pinagpala. Kasi during na siya ay naghihirap, siya yung nagbibigay. Ang tawag doon, love hurts. Tama? Kasi mas ibigay niya lahat yan dyan, cheerful giver. Alam niya na pagkakalooban siya ulit ng Diyos niyan kasi mayaman ng Diyos niya. Amen? Amen po ba? And that's number 3. Not be anxious about anything. Lastly, huli na. Ito yung importante. Mindset on the good. Mindset on the good. Ito problema natin. Most of the people, especially mothers, are nega people. Hindi negra ha, iba yun ha. Nega. Puro negative. Kontra. Lahat na kinontra. Negative. Narinig yun naman kanina yung ilustrasyon, si Terry, negative. Maniwala ka ngayon, nakaka 1 year na si Joy Joy. Eh kung kinontra niya, tama. Minsan, kontra tayo ng kontra eh. Eh, Pastor, minsan wisdom naman yung binibigay sa amin ng Panginoon eh, di ba? So you have to pray. Set on mind. Ang ganda dito, no? Philippians 4:8 and 9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, dapat mahaba yung ating ang tawag dito ay, ang tawag doon yung pagtitiwala. Hindi PC, pagtitiwala. Whatever is true, trust. Ay, magbabago pa rin yan. Masila ganyan niya, tsura niyan. Amen? Masila ang daming utang niyan. Baka!
makabayad din yan. Whatever is noble. Ang noble dito, yung kabutihan. Mabuting gawa. Whatever is right, tamang gagawin, tamang gawain. Hindi pa pwedeng basta, halimbawa, makatulong ka lang, parang Robin Hood, magnanakaw ka, tapos ibibigay mo sa iba. Lord, nagnakaw ako ng bond paper para may magamit kami sa DBBS. Lord, ipinagnakaw kita ng bond paper. Whatever is pure. Lalisay. Tama. Mga bagay na magaganda. Wag negative. Alam nyo, kaya hindi ako nanonood ng katatakutan eh. Mga nakakatakot. Yung mga shake, rock and roll. Pang-ilan na ba? Ano ba? Yung mga ninenervous ka. Tapos hindi ka makatulog sa gabi kasi naalala mo. Tama. Kasi bakit ang sabi ng Bible, di ba? Whatever is right, whatever is pure. Ako ba't hindi ako nanonood ng mga horror movies? Bakit? Tumingin lang ako sa salamin eh. Tapos titignan ko lang lagi yung wallet ko, walang laman. Horrible. Tama. Tapos pagbukas ng rep ko, grabe, puro mga matatamis. Makakain. Dahil pagkain, di mo makain. Bali, ang prinsipyo ko, makakain ko rin naman yan pagka nasa langit na ako. Taas pa rin kasi ng sugar ko ulit eh. Okay. Whatever is lovely. Ito, kaya nga hindi ka manood ng mga lovely. Kaya nga mga pinapanood namin yung mga, ang tawag doon, yung mga good movies. Yung mga, yung tanggol, hindi na, pambira yung tanggol na yan, oo. Diba? Whatever is admirable, yung kahanga-hanga. Diba? Baka ikaw, panood ka pa ng panood ng Bold. Christian ka na, diba? Hindi yan admirable. Diba? If anything is excellent and praiseworthy, doon ka. Give your best. Think about such things, and the God of peace will be with you. Tama. Pagka magaganda ang isip mo, kapatid, payapa ka. Gawin mo lang ng tama. Isipin mo yung tama, gawin mo yung tama. Ang tawag dito ay Paul's list virtues that reflect God's character. By focusing on this, we're transformed. Nababago daw tayo. The phrase, think about, is logizomai. Ano yung logizomai? Ang Greek word, ang meaning niya, to ponder, pag-isipan. Yung think of this thing. When we do this, the God of peace is with us. So pag pinag-iisipan natin itong mga bagay na ito, hindi negative, naku po, magiging maayos ang ating buhay. Alright, slides please. We can have our conclusions. Ano yung una? How to cope up? Rejoice in the Lord always. Number 2, gentle and simple. Number 3, and then 4th, yan, mindset on the good. Set mo yung mind mo doon sa good. Huwag yung mga tamang duda ka. Tamang tampo ka. Ano pa? Tamang nangaasar ka, yung pala. So let us choose joy, gentleness, prayer, and God's goodness. When we do, we'll experience peace that transcends understanding. As we navigate life's ups and downs, let us fix our eyes on God and His promises. Ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 12, verse 2, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. Ngayon talong, meron kayong assignment, kapatid. Meron kayong assignment. Alright. Tandaan nyo itong assignment na to. Ito ang assignment nyo for next year.
write down your uncertainties and pray through them. Lista nyo. Gawin yung devotion to bukas. Lista nyo. Pray, write down your uncertainties and pray through them. So, lilista nyo yung inyong anxieties. So, sino po ang hindi pa membro ng ating group chat? Sino hindi babasa ng group chat? Babasa tayo ng group chat, ha? Alright, write down your uncertainties and pray through them. Okay, ito ang pinaka-challenge. Ito, kapatid, ito. Baka pwede. Kung meron kang pagsasabihan, okay, bawa, may kwentuhan kayo, magkikwentuhan kayo, mag-uusap kayo. Alright, mamaya, mag-uusap kayo, kapatid. Magkakaroon tayo ng prayer, di ba? Mamaya, assignment natin to. Lista nyo yung answer. Tapos, share your struggles with a trusted friend or mentor. Pag-usapan natin mamaya yan. Kasi magkakaroon tayo ng prayer kick-off meeting. Mamaya ako sasabihin para surprise. Tama? 2 bagay lang. Sulat nyo, pag-uusapan natin mamaya yan. Kaya nga exciting mamaya ang gagawin natin, di ba? Pag-usapan na natin yan. Alright? Okay. Sige. Glory to God. At salamat sa mensaheng yan. Ano yung 3 bagay? 4 na bagay. Rejoice in the Lord always. Yes, gentle and simple. And don't be anxious. And then, mindset on the good. So wishing you and your loved ones peace, prosperity, and plenty of reason to smile in the year. Yung aso ko, lagi ako napapatawa niyan. Siya yung ano ko eh. Bukod kay Rosa. Okay, thank you. God bless you all.